Tayo po'y manalangin. Opo, dakila't mapagpala, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa gana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, beloved our World Evangelist, Wilde Almeida. Maraming salamat po, Lord God, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu nagbigilak sa mga puso. At bagong lahat, kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit, patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, mala po ikaw pong maglagay, makataga dapat bikas ikaw po aking naasahan, buksan mo pong pangunawa, kaisipan ng bawat napaginig, at patuloy makaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, demons of unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupulit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. At patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At apo'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children, ang ating beloved parents in the Lord. Ganun din po sa ating beloved Kuya Mart, beloved Maine, sa mga beloved children. At magandang hapon sa inyo lahat, mga minamahal, sa ating pong pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, pamagatan nating Hurry Up and Wait. Hurry up and wait, sa Tagalog, bilisan mo at maghintay. Hurry up and wait. Kindly, sa ating beloved Bible reader, dati na ihanda, mga verses na aking binigay. Pag sinabi kong basa, magbabasa na lang tayo, hindi na tayo maghahanap. Kindly. Dito po sa Genesis 4, talatay 3, 5 hanggang 7, talon sa 7, ganito po ang pagkasulat. At nangyari, naglumakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mabunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang mga kawan at mga taba ng mga yaon. At nilinghap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat hindi lininghap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init mainam si Cain at namanglaw ng kanyang mukha. 7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di baga ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay naandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo'y papahinuhod ang kanyang nasa at ikaw ang panginginoonin niya. Dito po sa Pilipos 2 talatay 12, ganito rin pang pagkasulat. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi bagkos ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain na yung sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. 13 and 14, kindly, beloved Brother Nats, continue. 13-14, sapagkat Diyos ang gumawa sa inyong maging sa pagnanasa at sa paggawa. Ayon sa kanyang mabuting kaloob, 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang mga pagbulong-bulungan at pagtatalo. Amen. Palakpakan natin ang sabay-sabay na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magpala ng kanyang banal na salita. Hurry up and wait, ibig sabihin, bilisan mo at maghintay. Sa ating nabasang talata, mga minamahal, ito po ay sa panahon ni Cain at Abel, sila po ay dalawang magkapatid. Sila'y parehong nagmadali at parehong naghintay. Paano sila parehong nagmadali, mga minamahal? Pareho silang nagmadaling maghandog sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, si Abel, mga minamahal, ay bilang magsasaka, naghandog ng maayos na ani mula sa kanyang mga gulay na inani. Nagmamadali siyang naghandog, mga minamahal,
at naghintay ano ang magiging response ng mahal na Panginoon doon sa kanyang paghahandog. Ito namang si Cain, mga minamahal, bilang mga ngaso naman, ay naghandog din naman ng kanyang mga alagang hayop sa Panginoon. Nagmamadaling naghandog at naghintay ano ang response ng mahal na Panginoon sa kanilang paghahandog. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, tinanggap ng Diyos ang hain ni Abel. At hindi tinanggap ng Diyos, mga minamahal, ang hain ni Cain. Bakit, mga minamahal? Sapagkat si Abel ay naghandog ng marapat sa harap ng Diyos. Nagmamadali siya, mga minamahal. Hinihintay niya, mga minamahal, ano ang magiging tugon ng Diyos sa kanyang handog. Nang siya'y maghandog, naghandog siya ng nararapat. Ang ibig sabihin, isang maayos na paghahandog, isang maayos na paglilingkod. Hindi niya pinabayaan ang kanyang paghahandog ay mayroong kapintasan sa harap ng Diyos. Pinili niya ang pinakamaayos na gulay. Pinili niya ang pinakamaayos, mga minamahal, na madadala niya sa harap ng Diyos at ang Diyos ay malulugod. Kaya naman, sa kanyang paghihintay, nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At si Cain, mga minamahal, ginaya niyo kanyang kapatid, nagmamadali rin siya. Siya'y naghandog, mga minamahal, pero ang gusto niya lang ay ipakitang siya'y naghahandog. Pero yung kanyang paghahandog ay hindi naman niya inisip sa kanyang pagmamadali kung ito ba'y nakalulugod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang mahalaga sa kanya, basta siya naghandog, mga minamahal, at sa kanyang paghihintay, sa kanyang pagmamadali, siya'y naghihintay. Panginoon, nakapaghandog na ako. Hinihintay niya na magugustuhan ng Diyos yung kanyang paghandog. Pero sabi ng ating nabasa, hindi nilingap ng Panginoon ang handog ni Cain. Bakit? Dahil pinili niya, mga minamahal, yung hindi nakakaaya-aya sa harap ng Diyos, kung ano yung payat na tupa, kung ano yung payat na kambing, mga minamahal, maaring may galis pa, yun ang hinandog niya sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang nasa isip lang niya, magmadali at maghandog, pero hindi niya iniisip kung ang paghahandugan niya ay malulugod ba sa kanyang isasagawa. May kaugnayan ba sa buhay nating Kristiyano? Malaki ang kaugnayan, mga minamahal. Unahin natin sa ating pagdalo. Yung iba, mga minamahal, nagmamadali pa sa pagdalo. Tama naman, mga minamahal. Ang lahat ay nagmamadali. Baka kasi mapunta ako doon sa dulo na medyo mainit doon. Magmamadali akong dumalo. Yung pagkabuga ng ating aircon, mabubugahan ka ng hangin, medyo maganda ang pakiramdam, mga minamahal. Hindi ba? O nabugahan nga ng hangin, inaantok naman. Tsaka labas ng labas, mga minamahal. Ito namang isang nagmamadali sa kanyang pagmamadali. Napunta siya noon sa sulok, nagpapaypay kahit na 16 na yung aircon natin. Pero hindi naman siya labas ng labas, mga minamahal. Hinihintay niya, mga minamahal, yung ibuhos ng Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya. Kaya pagbuhos ng presensya ng ating mahal na Panginoon, bagamat mainit yung kanyang lugar, siya'y umiiyak sa kagalakan, revive siya, mga minamahal, sapagkat nilingap ng Diyos ang kanyang paghahandog. Kaya yung sinasabing, hurry up and wait, mga minamahal, dalawang tao ang nagsasagawa nito. Pero hindi sila parehong nililingap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng verse 4 na ating nabasa, o verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay mahandusay ang kasalanan sa pintuan. At dalawang taong naghahandog, nagmamadali at naghihintay, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, isang mamarapatin at hindi mamarapatin. Ang mamarapatin ay gumawa ng mabuti, siya'y gagantipalaan, yung hindi naman minarapat ang sabi, ang hahandusay sa kanyang pintuan ay kasalanan. Kaya kung tayo maghahandog, mga minamahal, yung ating paghahandog sa harap ng Diyos, dapat hindi sinasabing eye service. Sabi ng ating nabasa, not with eye service, sabi ng ating nabasa, para i-please lang yung tao, mga minamahal. Sabi sa ating supporting verse, Philippians chapter 2, verse 12, kaya nga maminamahal ko, kung paano inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko,
kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Hindi pala sa harapan na nakikita ng tao, mga minamahal. Hindi yung basta makakapaghandog lamang tayo. Kagaya ng ating tungkulin, hindi basta natapos yung ating tungkulin, mga minamahal. Kagaya ng ating pananambahan, hindi basta natapos ang ating pananambahan. Kapag tayo narito, matatapos at matatapos ang ating pananambahan. Ayaw sa gusto natin, matatapos ang ating pananambahan. At ayaw sa gusto rin natin, mga minamahal, ang presensya ng Diyos ay bubuhos sa ating kalagitnaan. Ang tanong, isa ka ba sa mamarapatin o isa ka sa iyong harapan ay hahandusay ang kasalanan? Bakit? Sabi ng ating nabasa, naging kalugod-lugod ba ang iyong paglilingkod sa Diyos na kagaya ng haing ginawa ni Abel? O ang naging hain mo lang ay kagaya ng haing ginawa ni Cain, mga minamahal? Kaya sabi ng verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya pag nagnanasa ka pala, mga minamandang, gumawa ng tama, sarap ng Diyos, ang sabi, Diyos ang nag-uudyok sa iyo nito. Ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi sa iyong maghandog ka ng nararapat na paglilingkod sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyos pala ang nagsasabi sa iyong gawin mo kanyang kalooban dahil gusto ng Diyos pag nagawa mo, mamarapatin ka ng ating mahal na Panginoon. Yung ipinangako niyang pagpapala, nais ng Diyos, ikaw ang tumanggap niyan. Yun ang nais ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng verse 14, gawin niyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulungan at pagtatalo. Kaya minsan, yung iba, mga minamahal, sa grupo ng mga gagawa, nasa likod lang. Ayaw kumilos. Dahil ang naisip nila, mga minamahal, hindi naman ako napansin. Si Brother Louie, pagdating lang yan, iikot yan. Ang baba niya nan uli, pagkatapos ng service. Hindi ko kayo nakita. Tama naman yun. Kasi kung kayo na lang ang palagi kong babantayan, sayang naman yung oras ko. Hindi ba? Kaya Diyos pa rin ang nakakakita, mga minamahal. Hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, na walang nakakita. Nag-skip tayo sa ating ginagawa, sa ating tungkulin, mga minamahal. O kaya basta tinapos lang natin yung ating bahay-sambahan, wala tayong nadamang tamis ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin nagawang pigain yung ating puso para ano man ang ating pagkukulang, nakahingi tayo ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kung may desire ka, na gawin mo ang isang mabuting bagay sa harap ng Diyos, ang Diyos ang nagsasabing, gawin mo yan para ikaw na gumagawa niyan, ikaw ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako sinasabi ko palagi sa inyo, hindi ba? Palagi ko sinasabi. Noong ako'y baguhan, way back 1991, nag-worker ako, nasa iba ko ng 89, 91, January 4, nag-worker na po ako, mga minamahal. Sa kitchen, 5 kami dyan. Kung 5 kami, mga minamahal, kayang tapusin ang trabaho sa alas 10 ng gabi, pwede na kaming magpahinga. Kaso yung 4 kong kasama, mga minamahal, pagkahugas ng plato, mag-aalisa na yun. Pag sinabing kitchen, mga minamahal, maraming trabaho dyan. Hindi lang plato uhugasan mo. May kutsara, may tinidor, hahanapin mo lahat ng kutsilyo, lahat ng sanse, sandok, hahanapin mo lahat yan. Ang pinakamabigat doon, mga minamahal, yung malalaki nating kaldero. Ang gamit namin doon, uling. Ginagatungan, ang ibig sabihin, papuputiin mo lahat yung maitim na kaldero. Yung mga kasama ko, hindi, tapos na tayo dyan. Bahala si Brother Louie kung gusto niya. Di abutin ako ng alas 2 na madaling araw hanggang alas 4. Kasi yung 5 taong trabaho, iniwan sa isa. Ang tanong naman, lumipas ang panahon, sino naman ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon? Kaya sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, yung hindi pagbalik ng aking karamdaman, ketong kayamanan ko na yan. Pagpapala na yan sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit? Ibig sabihin, yung handog mo, tinanggap ng ating pinakamamahal na Jesucristo.
Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala naman yung ating beloved parents in the Lord, wala man nakakita. Kung masipag ka, di magtrabaho ka mag-isa mo, ikaw na nagtatrabaho mag-isa, ikaw ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Magmadali kang gawin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos naman, hintayin mo, nagmamadaling gawin ang kalooban niya para sa iyo. Sa iyo ang pagpapalang inilalaan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya nga sa pagmamadali at paghihintay, merong tinatawag na 3 saving word. 3 saving word ang ibig sabihin, 3 nagliligtas na salita. At ang 3 salita nito ay kailangan natin para yung pagmamadali natin ay hindi masasayang maging ang ating paghihintay. Tingnan nyo tao sa libutan. Saan nagmamadali? Sa paggawa ng kasalanan. Hindi ba? Sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal, yung pinanood kong balita kahapon, pumasok ng caregiver. Meron siyang inaalagaan, mga minamahal. Siyempre, yung kanyang inaalagaan, merong cancer. Sa madaling seta, kumad lang ng kumad. Pero sabi nung inaalagaan niya, nagtataka daw siya, bakit itong caregiver na ito, 2 kasi sila, yung isa alam ang gagawin. Ito, ididikta mo pa kung ano ang kanyang gagawin. Nung pala, inaalam lang kung ano ang meron yung kanyang inaalagaan. At dumating, ang resulta, mga minamahal, yung pera sa bangko na kanyang inaalagaan na cancer victim, 3 million, ang natira, 85 pesos. Nagtira pa ng 85 pesos. Hindi ba? Kasi ang tao sa sanlibutan, nagmamadali. Hindi para gawin ang kalooban ng Diyos. Nagmamadaling gumawa ng kasalanan, naghihintay. Hindi upang pagpalain ng Diyos, naghihintay ano ang magagawa niyang masama sa kanyang kapwa. Pero yung ating mahal na kapatid kanina nagpatotoo, mga minamahal, tayo mo, wanted. Yung kanyang 14 sila, nawala na yung kanyang mga kasama, namatay ng lahat, mga minamahal. Pero siya, dahil pinili siya ng ating mahal na Panginoon, yung wanted, nakakuha ng lisensya, mga minamahal, at ngayon malayang-malayang nagpapatotoo, mga minamahal, buhay sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yung kanyang makasama, nagmadaling nabawian ng buhay. Naghihintay na lang ng parusa para itapon sa dagat-dagat ang apoy. Siya naman ay nagmamadaling patuloy na ipahayag ang kabutihan ng Diyos at naghihintay sa langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating pagmamadali at paghihintay, may tinatawag na 3 saving word. Ano yon? Basa. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 14, ang talatay 13. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 12, ang talatay 24 at 25. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-diliin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Ngunit kung kayo'y mamamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol, kayo at gayon din ang inyong hari. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, ang talatay 19 at 22. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao, dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihahandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalot-lalong kasamaan. Gayon din, ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. 22, datapat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at maging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Alakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ilagay yan sa monitor natin. Kanina ko pa sinabi. 3 saving word, ilagay yung ating stop, look, and listen. 3 saving word. Ang ibig sabihin niyan, 3 nagliligtas na salita.
Anong unang salitang pwedeng magpaligtas sa ating pagmamadali at sa ating paghihintay? Yung sinasabing stop. Titigil ka, hindi para tumigil sa paggawa sa mahal na Panginoon. Hindi kinakailangan palagi kang utusan ng utusan. Bisa kasi ang Kristiyano, mga minamahal, masipag pag nagsisimula lang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga ang langgam, inilagay na illustration sa banal na kasulatan dahil wala silang commander. Walang nagbibigay ng instruction sa langgam, mga minamahal. Willingly, ang langgam, mga minamahal, alam nila kung kailan ang tag-araw, kailan ang tag-ulan. Sa tag-araw, walang nag-uutos sa kanila. Mag-iipon sila ng pagkain. At sa tag-ulan, mga minamahal, sila ay nagsama-sama. Pero yung tao, mga minamahal, hindi mo malaman kung anong gusto sa buhay. Hindi ba? Walang hanap buhay, bigyan mo ng hanap buhay. Masipag sa una. Sa susunod, kailangan utusan mo pa ng utusan. Inuutusan mo na ayaw pang gumawa. Pagkatapos, maghihintay ng pagpapala. Kaya kailangan natin yung 3-7 word. Ibig sabihin, 3 nagliligtas na salita. Ang una, ang sinasabing stop. Sabi ng ating nabasa sa Exodo 14, talatay 13, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo. Saan titigil? Ang sabi, tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon, hindi nyo na uli makikita magpakailan paman. Pag-stop mo pala, hindi ka i-stop sa paggawa sa mahal na Panginoon. Hindi pa laging isasabihin sa'yo kung ano ang gagawin mo. Alam mo na yan. Lahat ng choir members magsabi ng praise the Lord. Lahat na may ginagampanan magsabi ng praise the Lord. Yung walang ginagampanan, mag-amen na lang kayo. Gustong-gusto nyo, wala kayong ginagampanan. Alam nyo, lahat tayo merong ginagampanan, mga minamahal. Lahat tayo merong ginagampanan. Pagdating mo sa bahay-sambahan, meron ka ng gagampanan. Pag una kang dumating, mga minamahal, hindi yung paikot-ikot ka. Umupo ka dyan, magbasa ka ng banal na kasulatan, pag-aralan mo ang salita ng Diyos, meron ka ng ginagampanan. Pero pagdating mo dyan, nakipag-chismisan ka lang, naghanap ka ng kasama mo, wala kang ginagampanan. Ibig sabihin, wala kang ginaganap na kalooban ng Diyos, ginaganap mo yung kalooban mo. Kung ikaw naman ay choir member, pagdating mo rito, alam mo nang meron kang gagampanan. Lahat ng choir member magsabi uli ng praise the Lord. Hindi ka na maghihintay pang utusan, alam mo nang meron kang gagampanan. Di ba alam na natin yan na meron tayong gagampanan? Hindi ka na hihintayin, hindi ka na tatawagan. Alam mo nang meron kang gagampanan. Kaya ang sabi nito, i-stop ka, titigil ka, hindi upang tumigil sa paggawa sa harap ng Diyos, kundi tumigil ka. Ang sabi, tignan mo ang kamanghamanghang gagawin ng Diyos. Ang sabi rito, sa panahon nila Moises, yung mga Ehipsyo, ang sabi, ang Ehipsyo na nakikita nyo, ay hindi nyo na makikita pang muli. Sa atin namang buhay, mga minamahal, ayaw mo sa gusto, dadaan ang pagsubok sa harapan mo. Ang karamdaman dadaan sa harapan mo. Ang kahirapan dadaan sa harapan mo. Ang problema dadaan sa harapan mo. Pero pag tumigil ka at tinignan mo ang kamanghamanghang gagawin ng Diyos, lahat ng masamang bagay na dadaan sa harap mo, ang sabi, kung ang Ehipsyo hindi na makikita ng mga Israelite, ang masamang bagay na dadaan sa harap mo, kailanman ay hindi mo na makikita dahil ang makikita mo ang kamanghamanghang gagawin ng ating mahal na Panginoon. Paano ngayon pag binaligtad mo? Umistop ka? Wala naman nag-uutos sa akin, ayoko munang gumawa. Kahit nakita mo na yung pangalan mo sa listahan. Meron namang tamad, palaging na nakasubsob, ayaw talaga tingnan yung pangalan niya. Pag wala na nagampanan, meron pala akong gagampanan. Meron bang ganon? Hindi ba naghahanap pa ng gagampanan? Pag nasa bahay isang baka, alam mo lang meron kang gagampanan. Kahit hindi sabihin sa'yo, meron kang gagampanan, hanapin mo, iharap mo ang sarili mo sa harap ng Diyos, meron kang gagampanan. Kaya titigil ka para gampanan mo, ang gampanin mo sa harap ng Diyos, umistop ka at makikita yan ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi, anumang masamang bagay na dadaan sa harapan mo,
hindi sila magtatagumpay dahil napalugdan mo ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang makikita mo ang hiwalang gagawin sa iyo ng Diyos. Pero pag nagtamad-tamaran ka, minsan kasi ang Kristiyano pinagsasawaan ng pagpapala. Nung pandemic, walang hanap buhay. Ngayon may mahanap buhay na. Parang pinagsawaan na. Hindi niyo ba alam, anytime magkakaroon ng pandemic? Alam niyo, meron isang panaginip. Yung mga nagpabaksin, mga minamahal, isang panaginip ito ha. Yung mga nagpabaksin sa panaginip niya, nakita niya, lahat sila hinuhuli. Inilalagay sa isang van, pinagsama-sama sila, doon sila pinapatay, mga minamahal. Pero siya nakita niyo yung kanyang sarili, hinuli siya. Sabi nung humuli, walang baksin, palayain yan. Pinalaya siya, mga minamahal. Kaya pag magmamadali ka, balik tayo sa titulo natin, magmadali ka, huwag kang magmadali sa malimong desisyon. Magmadali ka kung ano ang kalooban ng Diyos. Hintayin mo ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Huwag kang magmamadali. Anytime magkakaroon uli ng tinatawag na pandemic. Kung hindi man magkaroon ng pandemic at maganap ang sinasabi ng PBOX na magkakaroon ng 8.2 intensity na lindol, mga minamahal, ang tanong, ano ang meron ka ngayong iharap mo sa ating mahal na Panginoon? Kung suspindido ka, mahal na Panginoon, suspindido ako. Suspindido ka. Wala ka sa gawain ng Diyos, suspindido ka nga, wala kang gagampanan. O wala ka sa langit, suspindido ka. Dapat dinatnang ka ng Diyos na gumagawa ka sa banal na ubasan niya. Ano man ang mangyari, gumagawa ka. Kita yung mga kabataan ngayon, mga minamahal, magulang pang sinisisi. Bakit daw dinala ng magulang sa bahay-sambahan? Ang haba-haba ng bahay-sambahan, bigyan daw sila ng kalayaan. Ano kalayaan? Ang salibutan, puno-puno ng kalayaan, sa laman, sa pita ng laman, pero sila'y nasa bilangguan ng kasalanan ni Satanas. Ngayon, kung ang magulang mo'y Kristiyano, magpasalamat ka. Bakit? Nasa bilangguan ka ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ay, mga kabataan, hindi nyo dapat masakitan yung imang magulang. Kung binigising kayo na yung magulang nyo para dalhin sa gawain, pinag-aaral kayo, lagi kayong binibili lang maglingkod sa Diyos, pasalamatan nyo, meron kayong magulang na ganyan. Yung pinanood ko kahapong balita, mga minamahal, yung magulang niya, saan dinala yung 3 anak sa cybersex? Doon dinala yung anak, pinaghalap buhay yung kanyang mga anak, mga minamahal. Pero kayo, saan kayo dinadala ng magulang nyo? Saan nagmamadali ang magulang nyo? Mula sa pagkabata, kaya ka isinilang ang magulang mo na nalangin, na isilang ka. Kaya nung isinilang ka, tuwang-tuwa ang magulang mo. Di ba? Ngayon, malaki na. O, malaki lang kayo. Kasi bata ngayon, malalaki. Pero wala kayong malaking kapangyarihan. Habang ang magulang niyo ay buhay pa at mainit maglingkod sa Diyos, kayamanan niyo yan. Yan ang mana niyo nagmula sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Pag kayo na lang mag-isa at wala lang magulang nyo, kayo ang pinakapobre sa balat ng lupa kung hindi pa mag-rapture. At kung mag-rapture naman, kayo pa rin ang pinakapobre. Bakit? Dahil hindi nyo pinakinggan ang inyong mga magulang, hindi kayo humintot, tinignan ang kapangyarihang gagawin ng Diyos na sinasabi ng inyong mga magulang, walang sa inyong langit na naghihintay. Kaya sabi ng ating labasa, kung titigil ka, tumigil ka, hindi sa paglilingkod sa Diyos, kundi tumigil ka, tignan mo ang kamanghamanghang gagawin ng Diyos sa buhay mo. First, 7 word ang sinasabing stop, ang pangalawa sinasabing look. Ibig sabihin, tumingin ka. Meron kang titignan. Hindi mo titignan yung kalayawan ng salibutan. Ano ang ating titignan, mga minamahal? Ang sabi rito sa ating nabasa, 1 Samuel chapter 12, verse 24, matakot lamang kayo sa Panginoon at paglingkod sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaano dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Verse 25, ngunit kung kayo'y mamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol, kayo at gayon din ang inyong hari. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pala yung ating titignan. Pag hinto natin, mga minamahal,
makikita natin ang kamahamahang gagawin ng Diyos, titignan natin ang sabi, didili-dilihin natin ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa inyo. Tanungin natin ang ating mga sarili, bakit ba ako nandito? Kaya ako nandito nung pandemic, nawalan ako ng trabaho. Ngayon, may trabaho na ako. Kasama ko ang aking mga loved ones. Magtatama-tamaran pa ba akong gumawa sa Diyos? Bakit ako narito? Tanungin nyo, nanay nyo, Nay, paano mo ako hiningi sa Diyos? Sabi ng nanay nyo, ilang taon na silang mag-asawa, walang anak. Lumapit sa ating beloved parents in the Lord, ipinalangin, pagdating ng siyang buwan, ikaw na yan. Pagdating ng siyang na buwan, ikaw na yan, umiiyak ka na. Pagdating ng siyam na taon, matigas na ang ulo mo. Hindi ba? Kaya dili-dilihin natin, ito ang ating titignan. Pag tinignan mo ang kalayawan ng sanlibutan, mawawala ka sa kamay ng Diyos. Pero pag tinignan mo, dinili-dili mo, ibig sabihin, binvisualize mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi, mananatili ka sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi ka manatili, sabi ng verse 25, kung kayo'y mamalaging gagawa ng kasamaan, kayo'y malilipol. Ayaw mo sa gusto, malilipol ka. Ngayon, malakas ka. Parang kayang-kaya mong buhatin yung mga magulang mo, itapon na lang sa isang sulok. Sa susunod na isang sulok ka na lang ng bahay mo, may karamdaman ka lang. Di ba? Kaya habang tayo malakas, mga minamahal, pakinggan natin kung anong sinasabi ng Diyos, diyan natin uubusin ang ating lakas sa paggawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Third word, sinasabing listen. Kanina, look, tumingin ka ngayon, listen. Ibig sabihin, makinig. Stop, look, and listen. Itong three saving words sa Amerika, pag naglagay ka nito, babayaran ka ng mahal. Kasi nakapagliligtas ka ng buhay ng tao. Maglagay ka lang sa bawat kanto, ilagay mo, stop, look, and listen. Kung saan merong crossing, mga minamahal, pag nagawa mo ng maayos yan, may bayad ka. Eto, pag nagawa mo ng maayos to, wala kang bayad, pero may gantimpala ka galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So, nasa listen tayo, mga minamahal. Ano ang ating pakikinggan? Pagkatapos nating huminto, tignan ang kamanghamahang gagawin ng Diyos, at tayo'y tumingin, dinidili-dili natin, mga minamahal, ano ang gagawin ng Diyos para sa iyo, tayo naman ay makikinig. Ano ang ating pakikinggan? Sasabihin ng mga tao sa sanlibutan, mali ang parents mo, mali. Mali ang ginawa sa iyo ng parents mo. Tinanggalan ka ng free will. Mali ang sinasabi nila, huwag yan ang pakinggan nyo, mga minamahal. Ang pakinggan natin, ano ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Ano ang sinasabi ng mahal na Panginoon sa salitang listen? Dito tayo sa Romans chapter 6, verse 19 and 22. Ang sabi ng verse 19, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paano inyong hinandog ang inyong sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at lalong-lalo kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Dati daw naihandog natin yung ating sarili sa kasalanan. Ngayon naman, ang ating dapat pakinggan, tapos na tayo sa kasalanan. Nasa katwiran na tayo. Itong sangkap ng ating katawan, itong tinatawag na members of our body, ang sabi, ihandog natin ngayon bilang alipin ng katwiran sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pag hinandog natin itong members of our body, itong bahagi ng ating katawan, sa Diyos, sa katwiran at hindi sa kasalanan, ang sabi, meron itong bunga. Ano ang bunga? Sabi ng verse 22, natapat ngayon, laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa kababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi ka naman pala malulugi. Pag ginanap mo ang sinasabing three saving word, stop, look, and listen, finally, may bunga pala ito. Ang sabi, sa ikababanal at buhay na walang hanggan. Kaya sa lupa pa lang, meron ka ng kayamanan, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Ipagpapalit mo ba yan? Ipagpapalit mo?
Pag pinagpalit mo yan, ikaw ang pinakabang tao sa ibabaw ng lupa. Pero pag tinreasure mo yan, ginawa mong kayamanan sa'yo, ikaw ang pinagpala sa lahat ng pinagpala sa ibabaw ng lupa. Kaya pagkatapos nito, meron tayong tinatawag na reclaiming our time. Ano ibig sabihin ng reclaiming? Mga minamahal, ibig sabihin pagbawi. Reclaiming our time, ibig sabihin pagbawi ng ating panahon. Dahil dati, nasayang ang ating panahon. Mga suspendido, nasayang yung panahon. Baka datang kayo dyan ng ating mahal na Panginoon, suspendido kayo. Nawala ng pag-asa pang makabalik. Ang sabi, bawiin natin yung panahong nasayang. Reclaiming our time, pagbawi ng ating panahon. Basa. Dito po sa aklat ng Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Sapagkat sinabi niya, ang panahon na ukol kitang pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluan. Narito ngayon ang panahon na ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 12, 11, balik sa 14. Baka pag ikaw ay kakain at mabubusog, at makapagtayo ng mabubuting bahay na iyong matahan. Sa 11, mag-ingat ka baka iyong makalimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos at ang kanyang kahatulan at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Sa 14, ay magmataas ang iyong puso na iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos at paglabas na iyong lupain sa Ehipsyo sa bahay ng pagkaalipin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Pwede tayong pumalakpak ngayon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Amen. Ang sabi, reclaiming our time. Pagbawi sa ating panahon. Yung nasayang nating panahon, mga minamahal, ibalik natin. Pero hindi tayo babalik sa kasalanan. Ang sabi ng ating nabasa, sapagkat sinabi niya sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Ito ngayon ang panahon. Bawiin mo dahil gusto kang pakinggan ng ating mahal na Panginoon. Kung hihingi ka ngayon ng tawad, iiyak ka sa Diyos at magsusumamong bigyan ka ng pagkakataon. Ngayon, bibigyan ka ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon. Bawiin mo yung nawala mong panahon. Kung ikaw ay nahikayat sa sanlibutan, minsan yung iba na bautismohan na, nagpabautismo pa dahil inanyayaan sa ibang fellowship. Ang tanong, bakit kayo nasa ibang fellowship? Meron ka bang makukuha ba sa ibang fellowship? Sa ibang fellowship, makakarinig ka ba ng ketonging pinagaling na kagaya ko? Sa banal na kasulatan, pag binasa mo, mga minamahal, pag ikaw ay leprous, isang taong may ketong, ang ibig sabihin, doon ka sa labas, you are totally isolated. Ang ibig sabihin, you have to stay outside the campament. Mag-i-stay ka sa labas ng kampamento dahil ang tawag sa'yo ay taong isinumpa. Kaya during Old Testament, ang lahat ng may ketong nasa labas ng kampamento. Pag sila'y nakita kahit sa pintuang bayan, binabato sila ng mga tao hanggang mamatay dahil ang tawag sa kanila, mga sinumpang tao, mga minamahal. Ngayon, sa kapanahunan natin, mga minamahal, ako nagpaikot-ikot na ako sa iba't ibang fellowship, mga minamahal, wala akong napakinggan na merong ketong na gumaling. Nang mapunta ako sa Jesus Miracle Crusade, akong may ketong mismo. Dumalong may ketong, umuwing walang ketong, hanggang ngayon walang ketong, mapit hanggang rapture walang ketong. Hindi lang ako, marami pa, mga minamahal, marami pa. Kung maalala nyo, way back 1991 o 92 rather, lahat ng may ketong kami, lahat ng pinagaling sa ketong, pinatayo ng ating beloved Honorable Evangelist sa stage. Lahat ng pinagaling sa ketong, magpunta rito, lahat kami, sama-sama kami, mga minamahal. Doon sa Tayog, unang crusade, nandun po yung abang lingkod. Pamilyang may ketong ang pinagaling. Nung sila'y aming bilautismuhan, pag bilautismo, hawakan mo sa ilong para hindi pasukan ng tubig. Pag hawak sa ilong, pagbangon, wala na yung ilong. Bakit? Lamog na yung kanilang parts of the body, yung bahagi ng katawan, lamog na sa karamdamang ketong. Pero lahat sila, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Yung cancer, nakarinig ka ba sa iba? Galing ako sa ibang fellowship. Anong sabi? Salamat kay Lord. Na-diagnose akong meron akong cancer. Ang ginawa ko, utang ako ng 50,000. Nagpa-opera ako. Salamat kay Lord.
Nasaan ang miracle doon? Nangutang ka, nagpa-opera kami miracle. Sa Jesus Miracle Crusade, 3 months to live, cancer. Hanggang ngayon, buhay. Yan ang gawain ng mahal na Panginoon. Yan ang ating paulit-ulit na papakinggan. Ang tanong, may nagaya sa isang fellowship, nagpabautismo ka, anong meron dyan? Anong meron dyan? May kaligtasan ba? O pinaanyayahan mo lang? Tapos babalik tayo, Brad, pwede bang paribaptize? Wala po tayong rebaptize, mga minamahal. Pag nagpabautismo ka uli, pangalawang beses, for the second time around, ipinako mo si Kristo sa krus. Minsan lang ipinako si Kristo, nagparibaptize ka, pinako mo ni si Kristo, ang ibig sabihin, gustong-gusto mong pahirapan ang Diyos na nagkatawang tao. Dinadagdagan mo ang iyong kasalanan. Naintindihan natin? Kaya ang nire-baptize natin, yung galing sa ibang fellowship, mga pastor nag-appellate sa atin. Bakit? Pastor sila, nangaral salita ng Diyos, kahit tagyawat, walang gumaling. Dito, napakinggan nila, asawa nila, sila mismo. Mayroong mga karamdamang hindi gagaling, dito gumaling. Kaya nagparibaptize sila sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw na dito mismo na bautismuhan, huwag kang pumunta sa iba para magparibaptize. Manatili ka rito, pabayaan mong lagi kang iribaptize ng presensya, kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. So ngayon, nabautismuhan na, paribaptize, ay pinako muli si Kristo sa krus. Pag naribaptize ka, ang tanong, magbabago ka na ba? Hindi ka nga nagbago sa une, di ba? Kaya sabi ng ating nabasa, reclaiming our time, pagbawi ng ating panahon. Yung nasayang bawi natin. Sabi ng ating nabasa, ito ang panahong ukol. Gusto kang pakinggan ng Diyos sa panalangin. Ngayon ka umiyak, ngayon ka tumangis, magsumamo ka, mahal na Panginoon. Babawiin ko na wala akong panahon para sa iyo. Ako'y nagkasala sa iyong harapan na sa paunang panalangin ng aming ginagalang mahal pastor. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Matakbuhan ko muli ang aking sarili na babawiin ko panahon ang nasa akin ang kapatawarang nagmumula sa iyo. Panghawakan mo ako hanggang sa iyong pagbabalik. Bawiin mo ang nawalang panahon. Sabi ng ating nabasa, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Yan, narito ka. Ang sabi, now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon, narito ka. Kung meron ka pang natitirang luha, iyak mo yan sa mahal na Panginoon. Pagdating ng altar ko, iyak mo sa malapay. Huwag kang lalabas sa pintuan ng chapel na ito na hindi ka nakatangis sa harap ng ating mahal na Panginoon. Bawiin mo na wala mong panahon. Muli mong ibalik ang panahon, yung maningas mong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung naging tamad ka sa iyong tungkulin, bawiin mo. Dahil hindi mo alam, baka bukas, wala ka nang gagampanan. Baka bukas, ngayon nandito ka, bukas, hindi ka na pwedeng pumasok sa gate. Mismo Diyos na ang maglalabas sa'yo kasamang buo mong pamilya. Kaya habang narito ka, pahalagahan mo yan. Yan ang gintong nasa iyo. Yan ang kayamanang nasa iyo. Sabi ng ating nabasa, reclaiming our time. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Deuteronomy, ang kabanata ay 8, talatang 12, 11 at 14. Sabi sa ating nabasa, mga minamahal, verse 12, baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan. Di ba nangyari na sa atin yan? Dati wala tayong makain. Ngayon nakakain na tayo. Meron na tayong maayos na pamilya, maayos na bahay. Nabusog na tayo. Sabi ng ating nabasa, verse 12 o verse 11, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang kahatulan at ng kanyang palatuntunan na aking inutos sa iyo sa araw na ito. Verse 14, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan kasi, yan ang naturalesa ng tao, the nature of man. Pag nasa kanya na lahat ng bagay, nakalimutan ng Diyos. Hindi ba?
Kaya dapat steadfast, laging sinasabi ng ating beloved parents in the Lord, kung maglilingkod ka lang din sa Diyos, it's steadfast ang paglilingkod mo. Pag sinabing steadfast, mga minawal, without ceasing, palagi kang on fire, palagi mong isipin sa bawat segundo, ngayon na, babalik ang ating mahal na Panginoon. Para yung paglilingkod mo on fire. Hindi matapos kung makain, naayos ang pamilya, wala na. Di ba? Kung gaano kakupad ang pagong, mas makupad pa tayong kumilos. Wala na tayong gustong gawin. Naghintay na tayo ng pagpapala. Anytime ang pagpapala, mawawala yan. Anytime ang langit, mawawala yan. Pero ang Diyos, pag ikaw'y nagmadali, palaging naghintay sa Kanya, ang Diyos mananatili sa iyo, hindi mawawalang kasama mo ang ating mahal na Panginoon. And after this, finally, sabi, meron tayong tinatawag na the big difference. The big difference, ang ibig sabihin, malaking pagkakaiba. Lalabas ang ating malaking pagkakaiba sa ating pagmamadali at paghihintay na gawin ang kalooban ng Diyos. Last verse, maghanda natin magpaawit, mga manugtog. Dito po sa aklat ng Pilipos Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Nasa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huling versikulo na, palakpak tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito yung sinasabing the big difference o malaking pagkakaiba. Lalabas ang iyong malaking pagkakaiba. Ano ang malaking pagkakaiba? Sabi ng verse 15 na ating nabasa, kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dugis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Malaking pagkakaiba mo. Sabi, anak ka ng Diyos, wala kang dungis, wala kang malay sa isang lahing liko. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, mapasama ka sa sanlibutan, nakahiwalay ka. Ikaw ay merong tinatawag na liwanag na naiiba sa kanila. Bakit? Ikaw ay anak ng Diyos na walang dungis at walang kapintasan. Kaya ang sabi ng verse 15 na ating nabasa, mga minamahal, o verse 15, itutuloy lang natin, mga minamahal, ang sabi, nasa gitna nila ay lumiwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Tingnan nyo? Liliwanag ka. Makikita lang pagkakaiba mo. Bakit sila ang ginagawa nila para sa sanlibutan? Sila'y nagmamadali at naghihintay kung ano ang meron sa sanlibutan. Ikaw naman ay nagmamadali at naghihintay na gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Yan ang sinasabing the big difference. Malaki ang pagkakaiba mo. O, ngayon linggo, nasan sila? Nasa kalayawan ng sanlibutan. Ngayon linggo, nasaan ka? Nandito ka sa pananambahan, sa sanlibutan, mga minamahal, lasing sila sa espiritu ng alak. Ikaw, malaki ang pagkakaiba, lasing ka sa espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Lahat tayo tumayo at umawit sa mahal na Panginoon. Kung meron kayong mga dalang baguhan, nais ba nilang magmadalit maghintay? Hindi pala gawin ang kasalanan ng sanlibutan at maghintay sa resultang bungang karamdaman at kabarang kamatayang bagkos. Maghintay sila sa pagpapalang gagawin ng ating malapit at yan ay anytime now sa mga oras na ito. Dalhin niyo sila sa harapan, nasa likod, nasa labas, nasa parking lot, yayain niyo sila habang tayo maawit. Awiting dakilang pag-ibig. Sa bawat tugpo ng buhay, lagi kang nariyan. Ang ating Diyos ay laging nandiyan. Na nagmamasid sa tuwina at nagbabanta. Laging nakamasid at sa'yo'y nagbabanta. Di pinabayaan kailanman. Kailanman, di ka paginabayaan, siya'y hindi nagkulang. Hindi ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karama. Sa kalungkutan, ang ating Diyos ang siyang karama. Kabutihan mo sa akin, ibababantay.
man ako magtungo, ako'y ingat. Saan ka man pumunta, ang Diyos sa'yo'y mag-iingat. At sa oras ng kagipitan, ako'y Sa iyong kagipitan, ang Diyos sa'yo ay tutulong. Hindi pinabayaan kailanman. Hallelujah. Hindi ka nagkulang. Hallelujah. Ilang pag-ibig Dakilang pag-ibig. Hallelujah. aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, Oh, O Panginoon. Panginoong Jesus, mula sa kalimitan, inago mo at minahal magpagkailanman. Rich, ikaw ang gabay. Ikaw ang Ang gabay ating Diyos, ang gabay ng ating buhay. aking buhay. Sabi natin sa iyo, Ako'y nagmamahal. Ang inaasahan, ako ay tulungan. At masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, wala sa kalimitan, inago mo at minahal magpagkailanman.
Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakadakila mo, Diyos. Wala kang katulad, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo umawit sa ating dakilang Diyos habang nasa ating kalagitnaan ang Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ang gabay Hallelujah, hallelujah. sa aking buhay. Hallelujah. Ako'y Purihin ka, mahal na inaasam. Ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinamo mo at nilahat magpagkailanman. Hinamo mo at nilahat magpagkailanman. Hinamo mo at nilahat magpagkailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa iyong Santong Espiritu, mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating mga minamahal na mga bisita na nandito sa harapan. Kayo ay totoong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ating pong napakinggan ang mga banal at mga pangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon na dinala ng kanyang mga ngaral sa araw na ito. Kung mayroon man tayong ipagmamadali, mga minamahal, walang iba ang ating gagawin kundi yung ating sundin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ating tatanggapin ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng ating buhay upang makamtan natin ang dakilang kaligtasan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat po ay maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po ay pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay mag-uli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbayganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais pong totoong magbago upang maging banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanang napagsisihan, kinakailangan ito ay wag nang babalikan pa. Yun po ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo
sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagbabawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na. Ang nakalipas, patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo na ayon sa ating nabasa, ito po sa ikapagbabawad ng ating mga kasalanan. Ang pang-apat po ay bautismo sa Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po siyang gagawa nito. Kanya kayong babautismuhan ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at kayo po ay nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo ang ika-4 na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ang inyo pong gagawin, pakitaas po ang inyong 2 kamay. Yan po ay pagtanda ng inyong pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos at sundan niyo po ako sa panalangin aking sasabihin kasama po yung taos sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan. At ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po ang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila't magpala po namin ang masalangit Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus ng dalangin, ng aming minamahal at ginagalang ni Evangelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kaluluwang tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, sa araw na ito, sa lahat ng aming mga minamahal na mga bisita, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila at pagpalain, dakilang Diyos, iligtas mo sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay, isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa langit, mahal na Panginoon, paggaluban mo, dakilang Diyos, ng pagkakataon sila ay makapaglingkod sa iyo, amin silang makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, ay inyo na pong naisagawa. Ang kulang po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng madalagawain, kayo po ay magbabautismo para inyo may sagawa o may kumpleto nyo at pagsagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. Mayroon po tayong mga minamahal na mga awit na handa pong aalalay sa inyo, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po tuloy-tuloy na sa ating pong mga pangailangan at buong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Rodel, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Narinig po natin ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Sa mga baguhan narito, inyo pong pakatandaan na ang Diyos na sinasamba si Jesus Miracle Crusade ay makapangyarihan at ang pastor na dinala naman ng Panginoon, siya po pinakikinggan ng ating dakilang Diyos. Kaya isipin po natin, mga minamahal, na pinagpala ang gawain ito, minamahal mga kapatid. Kaya nga po, kung tayo mananalangin, kung tayo nakinig sa mga patutuo, nakinig ng pangangaral, isang tiyak na bagay, tutugunin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo, mga minamahal.
Dakila't mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Sus. Pinakamamahal na Panginoon, natin kami sa iyong banal na harapan, nagsusumamo sa iyo, humingi ng tawad sa lahat por mapagkukulang ng mga kainang napabigyan, patawad po, mahal na Panginoon. Talangin po namin, Lord Diyos, ang patuloy na pagbibigay ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, at ginagalang ng Pastor Evangelista Willis Almeida, ang iyong banal na propeta, the beloved children and grandchildren and great-grandchildren. Sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gagawa, lahat po ng nakapatiran sa buong digdig, tugunan mo ang pangangailangan ng bawat isa. Batid po namin, Lord Diyos, sa hallelujah, hindi po maiksi yung kamay, hindi mo may pagkaloob ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, at hindi po blayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinaing ng mga anak. Batid po namin, Lord Diyos, sa hallelujah, kaya mo pagalingin ang cancer, leukemia, ang tuberculosis, ang diabetes, sa mga karamdamang hindi na mapagaling ng doktor ng hospital, ng mga medisina. At sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway, ang di mo karamdaman, devils of sickness and disease, devils of undelivered doubts, devils of the work of the devil, cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed right now. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo lumundag ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Gawin natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Puri ng pinakamamahal na Panginoon. At tayo pinadako minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother Bobby as said was church God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Elder Fred. At minsan ang pa pong bigyan natin na malakas sa palakpak, papurit, pagsamba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Ngunit samantalahin ko rin po ang pagkakataon nito na magbigay ng pinakamataas sa papuri, pagluwalhati, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. And we give double honor and respect para po sa mga taong ginamit at nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa katauhan po ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ating pong pagbati ng mapagpalang hapon. Magandang hapon po at sa bumubuo po ng beloved Almeida family. We love you so much. Amen. At sa hindi malilimutang turo, aral at pagmamahal po sa atin, ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At tayo po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ngayong araw po na ito, sa ating pagpupuri at pagsambay, nakasama po natin, nakapiling ang isa sa apo ng ating beloved parents in the Lord, beloved Kuya Mark, beloved Maine. Thank you, dear Jesus, at kanila po mga babies, beloved babies. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang kagalakan po ng aming mga puso na sa tuwin na namin kayo nakakasama sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Tayo po ay darako po sa ating pong pagbibigay ng ating special offering at para po sa kaalaman din po ng lahat, ang lahat ng inyong ibibigay, lahat ng inyong ipagkakaloob, ito po ay ating nagagamit, direktang napupunta sa lahat ng may kaugnayan po sa ating mga isinasagawang improvement ng ating banal na gawain, ang ating bahay-sambahan. Amen. At para sa lahat po ng ating, sa atin din naman po at ang iisipin na lamang po natin ay kung paano tayo mainit na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At upang ipanalangin po ang ating mga ibagkakaloob sa mga oras na to, ating pong binibigay ang buong pagkakataon upang basbasan at ipanalangin sa ating beloved Brother Noel. Amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Bobby. Mahal tayo manalangin sa ating dakila Diyos. O dakila Diyos sa mamanalangin, pinakamalap pa Jesus, Diyos banat sa pagagalit sa gana sa kaabagan, sa pangungunat na langin namin minamahal at ginagalang Evangelista Wilista namin, dakila Diyos, narito kami malap Panginoon, hallelujah, magkakalob namin espesyal opiring malap Panginoon, para karagdagang gastusin malap Panginoon, hallelujah, sa iyong mga isang bahan, dakila Diyos, pagpalain mo bahot kamay malap Panginoon, sa lahat ng ikibahagi malap Panginoon, sa iyong manalagawain malap Panginoon, ibuhos mo sa ganang pagpapala na wala silid na kalalagyan, dakila Diyos, maging sa aming minamahal mga kapatiran, hallelujah, sa kanyang pangako, most simply, Diyos malapay noon, pagkalubo sa kanila, malapay noon pang magamit sa iyong manalagawain. Kaya pagpalaan mo kami na kila Diyos, ito samot panalanan, sa matamis at makapagyarihang pangalan ni Jesus. And praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng kanilang mga special offering. At para naman po sa ating mga beloved kababayan at mga beloved kapatiran na nasa malayong lugar at gusto rin pong makibahagi sa ating mga isinasagawang mga proyekto, mga improvement ng ating bahay-sambahan dito po sa Dako ng Marilao, kayo man din po ay maaring makibahagi sa ating pong mga isinasagawang improvement na ito. Ang number po ngayon ng ating beloved ordained preacher, Father Louis Angeles, ay nasa screen niyo po ngayon. Maaari niyo po silang tawagan or i-text upang bibigay po nila yung mga proyekto po natin. Makausap niyo po sila kung ano yung mga po pwede pa pong ma-improve. At kayang-kaya naman po nating magawan ng paraan. Amen. At bibigay din po nila sa inyo yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At punting paalala lamang po, ang number po ng ating beloved ordained preacher, maaari niyo po silang i-text or itawagan regarding sa inyong mga special prayer requests. Kung kayo po ay magre-request din po sa mabilisang pagtugon na makapagpadala po ng ating mga beloved prayer warriors, beloved manggagawa, upang ipanalangin po yung ating mga mahal sa buhay na sa ating tahanan. Pwede niyo po silang tawagan or i-text dyan sa number po na yan. At kung sa inyo rin naman pong mga katanungan, mahalagang katanungan, ngunit yung ating pong mga spiritual counseling, dito po natin yan gawin sa ating after po siguro, much better after po ng ating banal na samba. Amen, upang kayo po ay makausap ng maayos at mabigyan ng maayos na paalala. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Tayo po ay darako po sa ating schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay nabibiyayaan ng malayang pagkakataon kung saan tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Katulad po ngayon, araw po ng linggo, ang ating Sunday General Service. Kaninang alas 10 po ng umaga tayo ay nagsimula, patatapos po ng alas 4 hanggang alas 4:30 po ng hapon. Muli po yan ay araw ng linggo. Ang atin naman pong midweek service, ito naman po ay araw ng Miyerkules. Tayo naman po ay nagsisimula ng alas 12 ng tanghali at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. At para po sa ating overnight prayer meeting, tayo naman po ay nagsisimula ng alas 10 ng gabi ng Biyernes. Matatapos po tayo Sabado ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating pong address para po sa ating mga beloved kababayan na ngayon lamang po nakatunghay ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Kayo po ay tumungo. Kayo po ay magpunta sa ating mga sinasagawang pananambahan. Amen. Sa mga araw na nabanggit. Ang ating pong address, ang ating banal na gawain ay matatagpuan sa ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach ay matatagpuan po sa T. Mendoza Street, Barangay Saog, Marilao, Bulacan. At ang atin naman pong banal na gawain sa mundo ng radyo, tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus at tayo po ay araw-araw na papakinggan mula Lunes hanggang Sabado po yan ang ating programa sa radio. Ang ating banal na gawain sa radio program, Jesus Miracle Hour, ay mapapakinggan sa DZME 1530 kHz AM band, alas 11 po ng gabi at matatapos naman ng alas 12 ng madaling araw. At ang ating naman pong TV program, tayo po ay patuloy na papanood sa PTV Channel 4 tuwing Sabado po ito, alas 10:30 ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating naman po mga social media accounts kung saan po natin napapanood live, webcast, live streaming ang ating mga pinagpalang banal na gawain. Katulad po ngayon, tayo ay live sa Facebook account po natin, Facebook page, at ang ating YouTube channel, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan na po palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, papurit pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At mga kaunting paalala na lamang po bago po sa ating pag-iwahiwalay. Mga saglit na lamang po ito. Unahin lang po muna natin yung ating parking. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po, purihin ng ating dakilang Diyos. Marami po ang nakadalo. Amen. Hanggang sa kabilang parking area po natin. Tayo po ay punong-puno. Nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. At muli, ang ating paalala, pakinggan po at bigyan ng
importansya, yung mga binibigay po na instructions na binibigay po ng ating mga marshals po. Sila po yung mag-aayos, maglalagay po sa atin sa tamang kalalagyan ng ating mga sasakyan. Wag na po tayong mamili ng mga parking po natin. Just in case lang naman po na kailangan nyo pong umalis kaagad o may pupuntahan, makipag-usap po kayo sa kanila upang magawan din po nila ng paraan. Pero sa ngayon po talagang sinisiksik po natin yung ating po mga sasakyan dito po sa loob. Pasensya na po kung hindi na rin po napapapasok yung iba. Sa kakulangan na rin po, no, tayo patuloy lumalago, patuloy po tayong dumadami. Amen. Sa pangunang dalangin po na ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will de Estrada Alameda. Tunay nga pong tayo ay pinagpala. Kaugnay din po niyan sa ating pong mga na-announce noong nakaraan, tayo po ay pinagpala ng karagdagang 500 na silya. Amen. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ibig sabihin, may 500 na kaluluwa po tayong pwedeng iupo dyan. Amen. At maaring mga baguhan po yan o mga nasa ibang outreach po natin na maimbitahan po natin. Sila ay dumalit dito po sa dako ng Marilao. Yung 450 po na karagdagang silya po na yan po ay bunga ng ating pong munting tindahan dyan po sa sa entrance po natin at sa mainam po at magandang pamamalakad, pag-audit po nan yung lahat ng kinita, tinubo po niyan, ibinili po natin ng karagdagang silya at yung 50 na karagdagang silya po ay pinagpala po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay at may nag-sponsor po niya ng pinakamamahal na Panginoong Yesus po ang magbalik sa bawat isa ng mga pagpapala na yan. Kaya po ang ating panawagan at ang ating pong pagsusumamo sa bawat isa. Ingatan po natin yung ating mga gamit. Ito po ay binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinanalangin po natin yan. Tumugon ng ating dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Ayan po, nagagamit na po natin yung ating banal na sambahan. Ganyan din po yung mga silya po na yan. Lahat po yan ay galing sa biyaya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating tamang gagawin, ingatan po natin. Huwag po nating idikit yung mga chewing gum sa ilalim po ng silya po natin. Huwag din po nating itapon sa mga bowl po natin o sa flooring. Yan, may mga mag-aayos at magkukuha po ng mga basura po natin, i-dispose po natin yan ng maayos. At kaugnay din po nung ating mga pinag-uusapan last time regarding sa basura, muli po tayong humihingi ng tulong sa bawat isa. Yung ating po mga maliliit na basura, yung mga pinagkainan po natin, yung mga pinag-inuman po natin, kung maaari lamang po, ito po ay iuwi na rin po natin upang hindi rin po makadagdag sa ating pong bigat na sitwasyon po nung pagkuha ng basura dito po sa ating barangay. Amen. At sa ating pong Bible study, pahabol po na announcement ang ating pong Bible study sa darating po na Martes. Tayo po ay magsasagawa ng Bible study. Ang address po ay 88 Dunesa Street, Kanumay West. Malapit sa Alpha Mart, Pinagbayanan, Valenzuela City, alas 3 po ng hapon at matatapos ng alas 6 ng gabi. Para po sa mga kabuang detalye rin po na nandyan ng ating beloved Brother Jonette, amen, makitanong na lamang po yung iba pa pong mga detalye regarding po sa ating Bible study. At muli, wag po tayong mabilis magpatakbo, lalo na po sa ating paglabas po ng ating banal na sambahan mamaya. Dahan-dahan lamang po at pag-ingatan tayo ng ating dakilang Diyos na makarating po sa ating mga kani-kaniyang paroroonan. At kung wala na pong mga karagdagang announcement, atin na pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating beloved Friends. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating closing prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. O pagdakilang magpala namin Diyos sa Panginoon sa lahat ng mga banal na kami pinagpupuri na golhati dumadakila sa dakilang banal na pangalan sa tagumpay na natapos yung banal na gawain lubos mong pinagpala, mahal pang ni Jesus. Salamat po, mahal pang sa bawat yugto ng banal gawain na lubos mong pinagpala, mahal pang noon. Sa pagpapadama mo sa bawat sa amin, matamis na presensya, mahal pang noon, na daman namin sa bawat sa amin na tunay ikaw aming kasama, mahal pang noon. Salamat po, mahal pang noon, sa ebanghelyo na kaligtasan namin na pakinggan, nakalakasan namin ang tunay na pagsunod sa iyo, mahal pang noon. Ang samad dalangin din namin, mahal pang noon, ginagawa ng bahay, sambahan, mapasilidad, mahal pang ni Jesus, pag-ingatan din po ang mga manpower na gumagawa, mahal pang ni Jesus, nagbibigay ng bawat pledges, pagpalain din po, mahal pang noon, bigyan din sila ng magandang panahon, mahal pang sa kanilang pagtatrabaho, na matapos yung pasilidad ng ginagawa sa bahay, sambahan, mahal pang noon. Sa aming pag-uwi kayo, kubay patnumay, pag-ingat sa bawat sa amin, mahal pang noon. Marating kami ligtas ako disgrasya sa aming bahay, mahal pang noon. Pagpalain kami lahat, mahal pang noon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at God bless you po sa lahat ng ating mga beloved brethren. Ating mga beloved mga awit, paki-assist po muna ang ating mga beloved brethren, makarating po sa kanilang mga sasakyan at sa kanilang pag-uwi. Amen. Paki-assist po sila. Of the Lord, yes, I love you with the love of the Lord. Para po sa ating mga beloved brethren na nais pong magpalehas, dito na lamang po sa right side para ma-assist po kayo. Amen. Kaya din po ating mga beloved newcomers na nais pong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Dito na lamang po sa right side para ma-assist po. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Para po sa ating mga beloved brethren na nais magpalehas, dito na lamang po sa right side. Yes, I love you with the love of the Lord. Ating mga beloved mga awit, paki-assist po muna ang ating mga beloved brethren. Paki-prioritize po muna ang ating mga beloved brethren na balang makalabas. Paki-dala po yung mga dala-dalahan po nila, yung mga bata na kasama po nila. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see Yung mga senior po natin, pagtulong-tulungan na lamang po natin. Amen. God bless you all, mga beloved brethren. yes, I love you with the love of the Lord. Sa Panginoon, oh mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata, oh mahal kita sa Panginoon. Oh mahal kita sa Panginoon. Oh mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata, oh mahal kita sa Panginoon. Oh mahal kita sa Panginoon. Oh mahal kita sa Panginoon.